guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, RJ, and for today's video, magko-kuryente reveal tayo. Ang dami-dami ko nakikitang comments sa video ko dun sa Colleen inverter aircon ko, kung ano na daw yung lagay ng bill ng kuryente namin. And that was last October pa yung upload ko. And natagalan ako mag-upload kasi inuna ko yung ibang vlogs ko about credit card, and then na-busy rin sa holiday season. So, right now, i-reveal ko sa inyo kung ano yung mga naging bill namin in the past 3 months. So, mind you guys, October 7 kami bumili ng aircon, and since then, ginagamit na namin siya. So, I have with me yung latest bill namin. So, this is for the month of December. I will show you guys the timeline kung ano yung mga bill ko in the past few months after namin mabili or magamit yung aircon. So, let's backtrack. Yung pinaka-bill namin before kami magka-aircon is 3,983 pesos. So, ito yung ano namin, yung bill namin nung gamit pa namin yung inverter, yung non-inverter aircon namin, which is yung Hanabishi. It's just 0.5 yung horsepower, and grabe, sobrang banas na banas ako dito kasi 3,983 pesos, like, oh my gosh. Ang usual bill kasi namin, guys, naglalaro lang sa 2,800, 3,000, ganyan. And then, ever since summer, sobrang lala na, ang laki na lagi ng bill namin sa kuryente. And normal naman yung gagamit namin ng aircon namin. Usually, 8 to 12 hours pa din. Even during that time na yung bill namin sa kuryente is from 2,800 to 3,000 lang yung range. Pero I'm so shocked na 3,983 na siya. So, ayun guys, bumili na lang din ako kaagad kasi ang laki na nga ng bill ng kuryente namin, and gusto ko bumaba siya kahit papaano. And sabi nga nila, kapag inverter yung aircon, mas mababa or mas malaki yung tipid nyo sa kuryente ninyo. Yung bill namin na to is for August 21 to September 20 na billing period. So, bumili kami ng October 7. Ang next billing period namin is from September 21 to October 20. So, yung pinakaunang bill namin ng kuryente, nagamit na namin yung inverter aircon. Hindi pa yun yung total or parang exact bill namin since meron pa kaming mga days na ginamit namin yung non-inverter aircon namin. Since ang billing period is September 21 to October 20. And guys, if you haven't watched my video first about Colleen inverter aircon, please do so. I'll just put the link on the upper right corner of the screen para meron din kayong context or meron din kayong idea kung ano yung decision-making process ko sa pagbili ng Colleen. I think this month is the perfect time to buy aircon kasi kapag nag-March na, tataas na naman yung price ng mga aircon since alam nyo na magsa-summer na, ganyan. So, yung demand ng aircon sobrang taas. So, if bibili kayo ng aircon for the summer, to prepare for the summer, I think January is the perfect time since medyo meron pa tayong makukuha na PTO conversions, meron pang tax return and other stuff. Medyo may pagka-aftermath pa yung December season. So, yung first bill namin, guys, sobrang gulat ko. Like, as in, sobrang disappointed ako. Kasi yung bill namin from 3,983, naging 4,221 pesos siya, guys. So, ang in-expect ko, bababa siya kahit papano since na nag-inverter aircon na kami. And sobrang inis na inis ako kasi bakit biglang tumaas pa lalo? And mind you, guys, konting araw pa lang yung mga days na nagamit namin yung inverter aircon. What more, kapag full inverter aircon talaga yung gamit namin. So, doon ako kinakabahan. Baka mamaya mas mataas pa. Inanalyze ko pa, guys, yung difference ng aircon namin na Hanabishi and then yung Colleen right now. So, na-realize ko na hindi ko siya pwedeng i-compare na exactly the same dapat yung bill. Kasi yung inverter aircon namin right now is 1 HP. Tapos yung before namin na aircon is 0.5 lang yung horsepower. So, ayun, naisip ko na baka kaya sobrang laki ng kuryente namin ngayon or mas tumaas pa siya is because mas higher na yung HP, even though inverter aircon na siya. So,
at this time as well, medyo nag-experiment pa kami sa mga mode na ginagamit namin sa aircon. So, minsan nagti-22 degrees kami, 23 degrees, ganyan. And hindi pa ako masyadong maalam sa paggamit ng inverter aircon noon. So, nag-a-adjust pa kami. So, ayun, I gave it the benefit of the doubt. And then, the next month, nag-look forward ulit ako na kahit pa paano bumaba man lang yung bill namin sa kuryente. Just to give you an idea, guys, yung bahay namin is 2-story. And then, meron kaming 2 kwarto. So, ang gamit namin dito sa bahay is 50-inch na TV. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga 7 na ilaw. Yung bulb lang naman yun na normal. Alam niyo yung hindi ko alam kung ilang watts yung mga bulbs namin. Basta may ilaw kami. In non-inverter na washing machine. Minsan nag-oven din kami. Minsan din kami, heater. Meron din kaming electric fan. 1, 2, 3, mga 4 na electric fan. Tapos, computer, laptop, mga cellphone, ganyan. So, marami-rami rin talaga kaming gamit or appliances dito sa bahay na ginagamit namin and nakaka-consume ng kuryente. So, ayun, windang ako na I was under the impression na bababa siya ng sobra, pero ayun, mas tumaas pa siya. Kasi may mga nakita akong videos dito sa YouTube and sa TikTok na sobrang bumaba talaga yung bill nila ng kuryente even though nag 1 HP sila. Ayun. So, nung nalaman ko na ganito yung bill namin, I was very careful na sa paggamit ng mode. So, ang ginawa ko na lang is consistent 25 degrees lang lagi yung mode ng aircon namin or yung temperature. Tapos, minsan 26 ko din siya, ganyan, kasi hindi naman masyadong mainit and mabilis siya makapagpalamig, guys. Even though 25 degrees lang yung iset mo, malamig na talaga yung buong area ng bahay nyo, especially pag gabi. And ginagamit namin yung aircon about 8 hours to 12 hours per day. Minsan nga, more than 12 hours pa. And hindi namin ginagawa yung, alam niyo yun, yung dire-diretso, hindi pinapatay. Pinapatay din namin siya from time to time, ganyan. So, yung next bill namin was for October 21 to November 20. So, since October 7 namin nabili yung aircon, eto na talaga, guys. Eto na yung bill namin na itong inverter aircon lang yung gamit namin. So, I was looking forward to it. Pagkakita ko, shook! 4,500. Mas taas pa. And mind you guys, hindi pa summer yan. So, di ba kapag summer, mas mataas yung bill ng kuryente. So, sobrang stress na stress talaga ako. I don't know hindi ko alam kung bakit sobrang taas ng kuryente namin at that time. Pero, hindi ko alam. Siguro dahil marami din kaming appliances na ginagamit and napadalas yung paggamit namin ng washing machine. Hindi ko alam talaga kung anong ginagawa kong mali. Bakit ang taas ng kuryente namin, hindi man lang siya bumaba. From 4.2 to 4.5 nung November bill namin. And then, nung nag-December na, guys, ito December bill namin this month lang, dito ako nagkaliwanag sa mukha. Like, finally, bumaba na siya. I don't know kung anong ginawa ko. May adjustment period ba ang aircon? I don't know Pero ngayon, bumaba siya So, from 4.5, naging 3.6 na lang siya, guys. Finally, bumaba na siya. And ang gamit pa rin namin sa aircon namin is 8 to 12 hours per day. And then, ayun, 25 or 26 pa din yung temperature. Hindi na namin masyadong nilalaro. Doon na lang talaga, 25 or 26. And we make sure na gumagamit kami ng timer kasi minsan nakakaligtaan na namin iset yung timer para mamatay siya kagad kapag 8 p.m. na kasi hindi na masyadong mainit noon, ganyan. So, ayun guys, I'm so happy. Naging 3.6 na lang siya now. So, from 3.9 na pinakaunang bill namin before kami mag-aircon, bumaba na siya to 3.6. And I don't know bakit yung bill namin ng October and November, tumaas talaga yung bill namin. It still puzzles me. Pero ayun guys, I'm so happy na bumaba na siya and hopefully, it will continue to go down pa kasi ang mahal ng kuryente ngayon and as much as possible, we want to save money. Pero, of course, since
magsa-summer na, I will anticipate na tataas pa to in the next coming months. But right now, I'm so satisfied with our Colleen inverter aircon. Yes, nung unang months, 1 to 2 months, sobrang stressed out ako dahil sa lalo tumaas yung bill namin sa kuryente for whatever reason. But yeah, guys, if you have Colleen aircon as well, anong mode yung ginagamit nyo? Anong mode yung ginagamit nyo para makatipid kayo sa kuryente? At anong bill nyo? 1 HP kasi itong sa amin, and I don't know, for some reason, ang ano talaga niya, tumaas talaga ng bigla yung bill namin nung gumamit kami ng Colleen. Pero right now, bumaba na siya pahagya. 3.6 na lang siya. So, I'm hoping na next month mas mababa pa siya. So, I'm looking forward to it. I'll also update you guys sa comment section from time to time para meron din kayong update and idea. Pero, guys, overall, I think Colleen inverter aircon is a very good choice when it comes to aircon brands talaga, guys. Kasi, I'm just so satisfied dahil maganda yung quality niya. So convenient to use, and nakakapagpalamig talaga siya ng area even though it's 25, 26. And di ko na masyadong kinompare din yung previous bill namin sa non-inverter aircon namin before kasi 0.5 yung horsepower nun. And halos wala na rin siyang preyon, like ano na siya. Kasi binenta namin yun sa parang nabili ng mga aircon na luma. And then sabi ni Kuya, wala na daw halos pa yun, kaya hindi na lumalamig yung yung area namin. So siguro kaya sobrang baba ng kuryente namin dahil halos wala na siyang preyon and hindi na siya nakakapagpalamig halos. And also 0.5 HP lang siya. So parang hindi fair na i-compare silang dalawa, even though it's inverter type na ng aircon. So, ayun guys, I hope you like this video, and sorry if ngayon ako nakapag-update. Medyo na-busy na rin tayo. Alam ko, busy rin kayo dahil sa holiday season, bili-bili ng gifts, and prepare ng mga handa and other stuff. But yeah, Happy New Year everyone! And if you have any questions, please feel free to leave a comment below, and I'll make sure to reply.